Yes, ladies and gentlemen. All right, brace yourselves. At saka huwag kakalimutan po, huwag po tayong magbukas ng kamera na nakahubad. Huwag po tayong magbukas ng kamera na nakahiga. And we encourage you all to open your camera. Dahil po ito ay negosyo ang ating pag-uusapan. Ayan po, okay? So, open your camera now. Good evening po kay si Pares. Shoutout po, One Mall Tangub, One Mall Ozamis, One Mall Zamboanga, One Mall Iligan, One Mall Lanao del Norte, One Mall Cagayan de Oro, One Mall Bukidnon, at saka One Mall Davao, One Mall General Santos City, Philippines. Sino pa ba hindi ko nabigkas dyan na mention? Saan pa po ba yung iba? Nasa Luzon, di ba? So please, pwede nyo ilagay dyan, oh. Ano ba po? Jerry, One Mall, Bukidnon. O, para alam ko po, haong Bukidnon po kayo, Iligan, Cagayan de Oro, saka kung saan lugar po kayo, or Zamboanga. Ayan. So guys, eto na, tatawagin ko na po ang ating speaker ngayon. Wala pong iba ang isa sa pinakamagaling. Alright, so ladies and gentlemen, please welcome our speaker tonight. Siya po ang magbibigay sa atin ng inspirasyon. Please welcome Mr. Simon Abalos. Good evening. Thank you, Rene. Good evening po, Sir Simon. Welcome po. Hindi lang ako mag-video kasi medyo mahina yung data ko. Baka maputol. Kaya pakinggan nyo na lang. Gusto nyo ako makita, magpapakilala ako. Ayan. Tama-tama po. Good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Masisipag dyan, na gabi-gabi ay talagang paulit-ulit na hindi nagsasawa. Kung ang kanta nga ay hindi tayo nagsasawang pakinggan, hindi naman pinag-uusapan sa kanta na yun kung paano tayo yayaman. Dito ay ang pag-uusapan natin ay kung paano tayo kikita habang natutulog. Kaya nga may kasabihan, if you play now, you pay later. And if you pay now, you play later, otherwise you pay. So, ibig sabihin, kapag tayo ay magsikap na alamin ang sistema kung paano tayo kikita habang natutulog, so next year, next 2 years, next 3 years, kahit nasa Boracay tayo, no, natutulog, nag-i-enjoy tayo sa Boracay, sa Palawan, sa pag-ikot sa buong mundo, ay kumikita pa rin. So, papakilala lang ko ng konti sa inyo bilang guest speaker po ng One Journey ngayon sa ating One Mall. Ako po ay si Simon June Abalos. Ayan, high school graduate. Proud po ako dyan. Graduate po ako. Ayan, 4 years po ako na nagtitinda ng bibingka. Ayan, dahil dyan ay kumapal ang aking muka. Hindi na po ako tinatablan ng rejection. Ayan. Kasi ang ang pinakakalaban ng success ay fear of rejection. Pag mag-invite tayo ng 10 at hindi naman umaaten, ay tumitigil na tayo. Ayan. So 3 years po ako nagbabahay-bahay, bibenta po ng sabon. At dahil dyan, dahil sa experience ko na yan, na-recruit po ako sa networking, ay hindi ko naman po alam kung paano po ang sistema ng networking kasi sa iba, nag-i-invite pakakainin po sa Jollibee, wala naman akong pampakain doon sa mga invite ko. Kaya ang ginawa ko, binabahay-bahay ko po. Ako lang po mag-isa kasi mahihain yung mga iba na na mga kakilala ko, downline ko. Ako lang mag-isa. Pero ang goal ko po ay makakausap ng 200 na tao sa isang araw. So ang approach ko ay pagtatanong lang. Kaya yung pagtatanong napakagandang approach. Yung aking approach ay kung dumaan na yung kasama ko na nagpapaliwanag ng company na to. Ayan. Pero ang totoo, ako lang mag-isa. Wala akong kasama. Dahil dyan, ay
naranasan ko po sa company na yon, umabot po ako ng 63,000 downlines. First time kong mag-networking sa buhay ko. Yan. So, hindi pala basihan, no? Na first time ka lang ay hindi ka pwedeng mag-top 1. Pwede ka pala mag-top 1, basta gawin mo lang yung tamang sistema. Naranasan ko po sa law of leverage na kumita ng 480,000 isang linggo. Iyan po ang buong buhay ko, naranasan sa buhay ko sa network marketing. Yan, kasi dati sobrang sipag ko magbenta ng sabon, sobrang sipag sa buong araw, pero 700 pesos lang po ang kinikita ko. Pero dahil nung na-discover ko ang law of leverage, ay talagang napatunayan ko na pwede ka pala talagang kumita. So yan po yung aking kunting background. So pag-uusapan natin ngayon, yung sinasabi ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. So sino si Warren Buffett? Ay isang billionaire, no? Isang billionaire po siya, 158 billion ang kanyang net worth. So, welcome to One Journey Business Presentation. So, sa gabing ito, makikinig lang po tayo ngayon dahil ang negosyo natin ay MLM, no? With e-commerce platform. Ayan. Sabi nga ni Sir Bong, ang MLM, makinig lang muna. So, ang pag-uusapan natin ngayon, two giant business model in the market today, yung e-commerce dropshipping and leverage marketing. So, para mabilis natin maintindihan yung salitang e-commerce dropshipping, ay tingnan lang ho natin dito itong Shopee, Lazada, Alibaba, TikTok, Amazon. Ayan po ang kanilang business model po ay e-commerce dropshipping. Yan, add to cart system. Inaral ng mga may-ari kung paano yung sistema kasi idol din nila si Warren Buffett, no? Inaral, pinagpuyatan ng mga may-ari na to kung paano ba talaga kikita habang natutulog, na-discover nila. Ayan, kaya na itayo nila yung Shopee, Lazada, Alibaba. So kahit natutulog yung may-ari, ay pwede siyang kumita kahit siya natutulog, no? Kada add to cart natin sa gabi o kung tulog na yung may-ari ng Shopee, ay pwede siyang kumita. So, bakit nga ba talaga nag-aagawan ang mga kumpanyang 'yan sa e-commerce, no? Dahil dito sa available market ng e-commerce, 6.3 trillion. Ganun po kalaki ang market, 'yon, e-commerce market ng e-commerce ng negosyong ito, ng business model na ito. So, pag-uusapan natin ang Shopee. Last 2024, ang kanyang revenue ay 9.6 billion. So, ganun kalaki, ano? Pinagpuyatan ng may-ari dahil sabi nga ni Warren Buffett, kailangan nating aralin. Aralin natin kung ano yung hindi inaaral ng iba. Nag-aaral tayo ngayon, pero itong pinag-aaralan natin ay hindi ito inaaral ng iba. Ang inaaral nila kung paano magtrabaho 8 hours a day, tapos pahinga, kunting tagay, kunting scroll-scroll sa Facebook, yun lang. Pero itong mga tao na to, kaya sila kumita ng ganito kalaki kasi talagang inaral nila kung ano yung sistemang sinabi ni Warren Buffett. Ganyang kalaki ang nasungkit ng Shopee. Ito na mga Alibaba, ang founder ay si Jack Ma, isa sa pinakamahirap sa China. Sa 23 na nag-apply sa KFC, siya lang po ang nag-iisang hindi tinanggap ng KFC. Pero ngayon, mas mayaman pa po siya sa KFC. Yung kanyang revenue noong 2024 ay umabot po siya ng 130 billion US dollars. No? Yung global revenue po ng Alibaba. So, lahat yan sila, puro Chinese, di ba? Kikita mo, talagang pari-pareho sila ng business model. Dito naman tayo sa Amerikano. Si Jeff Bezos. Ayan. The richest man on earth. No? Ang kanyang global revenue ng Amazon ay 575 billion US dollar or 33.9 trillion pesos noong 2024. Nagsimula lang po ito nagbebenta ng mga libro. Itong si Jeff Bezos. Yan. At nagsimula lang siya sa isang maliit na garahe at
nag-i-invite siya ng mga kasama niya na samahan siya sa kanyang journey, sa kanyang business, pinagtatawanan lang siya, pinagsasabihan siya, matulog ka na lang. Kasi medyo imposible yung ginagawa mo. Pero ngayon, si Amazon ay $1 trillion company na po siya. Si Amazon. Sa Pilipinas naman, ang namamayagpag naman ng mga kabataan ngayon, no? Isang halimbawa nito si Habibi. Ayan, ang business model na ginagawa niya is through dropshipping. Ayan, ang net worth po ni Habibi ay 98 million pesos. Si Brilliant, si Miss Glenda, ang kanyang net worth 560 million. So, pare-pareho sila ng business model. Wala silang pinagkaiba. Pinakamalaki sa kanila si Rosmar. Ang net worth ni Rosmar ay 1 billion. So lahat 'yan inaral po ng mga babaeng ito kung paano kumikita habang natutulog. Nagkatotoo, 'di ba? Nagkatotoo yung sinabi ni Warren Buffett kasi habang nagpapaganda yung mga kababaihan, tulog si Rosmar, pero milyon-milyon ang kanyang kinikita kasi nag-a-add to cart yung mga kababaihan sa TikTok. Ayan. So, pangalawang business model na namamayagpag ngayon, itong tinatawag na leverage or network marketing. So, pag-uusapan natin si Amway. Si Amway, nakasungkit po siya ng $8.1 billion ang kanyang revenue. Siya yung pinakamalaki last 2024 pagdating sa network marketing. Ano? So ito yung sinasabi ng iba na negosyo na para lang daw sa walang natapos, pero ang katotohanan sa Amway marami po diyang mga abogado, mga doktor na nag-Amway na nagne-networking. Yan. Herbalife, Mary Kay, Forever Living. Yan, billion po ang sales nila. Wala pong hindi billion diyan. So, ibig sabihin, napaka-trending tong business na ito. So, pag-uusapan naman natin gaano ka-credible ang negosyo o yung business model na network marketing. Kasi marahil ay dinidiscourage tayo ng mga kaibigan natin na huwag mong pasukin yung networking kasi scam yan, ganyan, recruit. Pero ang katotohanan dyan ay hindi po basihan yung salitang recruit, no, para maging scam yung company. Kasi kung recruit ang pagbabasihan, napakaraming mga scam company sa Malate kasi ang mga company doon ay mga recruiting agency, mga agency. Kumbaga nagre-recruit ng mga tao papuntang ibang bansa. So hindi naman yan illegal, no? So hindi basihan. So ano ba ang recommend ni Bill Gates? Ano ba sinabi niya? Sabi ni Bill Gates, if I have the chance to start all over again, I will choose network marketing. So ito yung magpapatibay sa atin habang tinatahak po natin ang business ng network marketing. Marahil ay marami tayong madadaanan ng mga tao, marami tayong maririnig sa mga tao na hindi maganda about networking. Kaya yung iba iniiwasan. So ako hindi ko iniiwasan yung salitang networking. Bakit? Tatlong klase kasi ang tao sa mundo, yung informed, misinformed, at saka uninformed. So ibig sabihin, inform ako na ang negosyo ko, network marketing, ay talagang legit. Bakit? Mga bilyonaryo nga ay nire-recommend ang network marketing. So ano sabi ni Elon Musk? Leverage accelerates progress. So isipin mo na lang, kung makikinig ka sa mga mahihirap na mga tao, na mga negative na mga tao, kahit gulong ng Fortuner ay hindi man lang sila nakabili, tas maniniwala ka sa kanila, ikaw ang talo. Kung gusto mong umahon sa buhay, makinig ka dun sa mga tao na successful talaga. Tulad nito ni Elon Musk, trillionaire. So dito tayo makikinig. Ngayon, kapag dinidiscourage ka talaga, ginagawa ko, piniprint ko to. Tapos pag dinidiscourage ako, may galit na tao, sabi ko, ma'am, naguguluhan talaga ako, ma'am, kung saan ako maniniwala sa inyo po kasi negative kayo sa networking. Tapos meron naman dito, trillionaire, ang sabi niya, leverage, accelerate progress. Hindi siya networking. Sa palagay niyo kaya, ma'am, saan kaya ako maniniwala? Sa inyo po o dito sa trilyonaryo? O siya na po ang magsasabi, diyan ka maniwala, trilyonaryo yan eh.
'Di ba? Ito yung magpapatibay sa ating pananampalataya para hindi tayo umurong. Umurong dun sa ating tinatahak na pangarap. So ano sabi ni Robert Kiyosaki? If you really want to learn how to be rich, you must begin to know and understand the power-founded network. The richest people in the world build network. So isipin mo, yung salitang network, nire-recommend ni Robert Kiyosaki, we must build network kung gusto nating umunlad sa buhay. So, wag natin pakinggan yung mga tao na ayaw sa network. 'Di ba? Kasi baka nakaranas lang yan sila na hindi sila kumita dahil hindi naman nila tinrabaho kaya napaka-negative nila. So, makikita natin dito, si Robert Kiyosaki, isang bilyonaryo, sa libro pa lang niya, 44 million copies ang nabenta niya sa buong mundo. Isipin mo, 44 copies ng Rich Dad, siya po ang author ng Rich Dad and Poor Dad. So, tingnan natin, billion companies in the Philippines build networks. Totoo po 'yan. 'Di ba? Takot po tayong dalhin yung salitang networking, salitang network. Bakit po yung mga malalaking kumpanya tulad ng GMA, ABS-CBN, TV5, proud na proud pa sila. Proud na proud pa silang ilagay sa building nila, GMA Network, ABS-CBN Network, 'di ba? TV5 Network, PLDT, Globe Smart Network. Samantalang tayo, bakit iniiwasan natin yung salitang network? Dapat yakapin natin. Dapat yakapin, proud tayo dahil ito ang konsepto, ito ang sekreto ng mga mayayamang mga tao, mayayamang mga kumpanya. 'Di ba? Huwag tayong makinig doon sa mga tao na negative sa network. Wala tayong mapapala doon. Dito tayo makikinig doon sa mga tao, mga successful na mga company na niyayakap yung sarilang network. Tingnan mo yung sikreto ni Tony Tan Kak Chong. 'Di ba? May-ari ng Jollibee, ng Chowking, Burger, Red Ribbon, Greenwich Initial. Ano sekreto na? Ano konsepto niya? Bakit siya yumaman? Pinarami niya yung sarili. Leverage talaga. Nagpaparami sa sarili. Pinarami niya ang Jollibee, Chowking, King Burger, Red Ribbon. 'Di ba? Burger King pala. Greenwich, Inasal, kahit saan. So, kaya siya yumaman. Totoo yung sinasabi ni Robert Kiyosaki. If you want to be rich, you must build network. So ito, isang magpapatibay sa atin. Ito, screenshot nyo to. Kasi sa tuwing madi-discourage kayo, dinidi-discourage kayo, pwede nyo itong ipakita sa taong nagdi-discourage sa inyo. Kasi minsan, ang discouragement, yun ang pumuputol sa pangarap natin. 'Di ba? Tingnan mo, isa sa pinakamayaman sa Pilipinas, si Henry C. Ano sekreto niya? Leverage din, network of SM, SMDC, BDO, bonus, pagpaparami din sa sarili. 'Di ba? Hindi naman yayaman si Henry C. kung isa lang ang SM sa buong Pilipinas. Ikalatang SM pinarami niya. So ano sekreto niya? Building network. Network of BDO, network of SM. So guys, 'di ba? Matibay na ba? Kasi dito sa ano natin, sa One Journey natin, hindi lang ito pinag-uusapan yung benta-benta lang. Kung paano din tayo tumibay yung ating pananampalataya sa negosyong tinatahak ko natin ngayon. Kaya meron tayong training na educating mind, educate tayo, 'di ba? Empowering hearts, then transforming lives. Kasi nakaka-transform man talaga ang negosyo na to ng One Journey. So, isipin mo na lang, ayaw natin ng network. 'Di ba? Makarinig lang tayo ng networking, ayaw natin. Pero hindi natin alam na involved na pala tayo sa network. Hindi natin alam na ayaw natin sa network kasi ayaw mo ng recruit, pero nagre-recruit ka pala. 'Di ba? Inutusan ka ng batang ito na mag-recruit, no? Ni-recruit ka, tapos inutusan ka mag-recruit. Kumuha ng mga kaibigan at hindi ka naman makakuha ng kaibigan, maka-recruit sa sinasabi niya, kung wala kang data, kailangan mong gumastos. Mula nung natuto ka bumili ng data, siguro napakalaki na po ng ginastos mo. So, lahat tayo ni-recruit at pina-recruit. Sino ito? Si Mark Zuckerberg. Yung batang yon, si Mark Zuckerberg yun. Nung tinanong si Mark Zuckerberg, Mr. Zuckerberg, what is your business? Ano sagot ni Mr. Zuckerberg? My business is networking. Isipin mo, trilyonaryo na tao, pero hindi takot sa salitang networking.
Isipin mo, hindi siya takot sa salitang networking. My business is social networking site. O isipin mo, ayaw na ayaw nila yung salitang networking, pero sumusunod sila sa may-ari ng Facebook na ang negosyo, networking. Pinaparecruit sila, recruit din sila. Gumagastos din sila ng data. 'Di ba? So, ito yung katotohanan guys na magpapatibay sa loob natin na lahat ngayon, halos lahat ng mga malalaking kumpanya ay ang sekreto, ang konsepto is networking. Yakapin natin to para hindi tayo basta-basta manghina at lalakas ang loob natin, mai-excite tayo. So yung dalawang giant business model na pinag-uusapan natin, no? Good news kasi sa One Journey, pinag-isa ho natin. Pinag-isa na ho natin sa isang platform. Kasi sa Shopee, hindi ka naman pwede mag-recruit doon. Hindi ka pwedeng yumaman doon sa Shopee kung hindi ka merchant. 'Di ba? Mag-merchant ka, hindi ka rin makarecruit ng kapwa mo merchant. Hindi ka pwede mag-networking doon. Pero sa One Journey, yung napakalaking business model na dalawa, pinag-isa. No, napakapalad natin. Bakit? Gagawin natin to, hindi Chinese, hindi Amerikano ang may-ari. Isang lehitimong Pilipino. Ang pangalan ay Samuel Canoy. Ano tinayo niya? One mall. A mall without a wall. So, ganun po siya kaganda, no? A mall without a wall. So, tayo, no, bibigyan tayo ng isang tindahan, bawat isa sa atin. Napakaraming produkto, hindi na tayo magpapagawa. Magtitinda na lang tayo. Kasi kung gusto mo mag-i-entrepreneur ngayon, magpagawa ka sabon pa lang, napakamahal na. Mauubos na yung 50,000 mo, isang sabon pa lang. Pero dito, napakarami ng klase ng mga produkto pwede nating ibenta. So guys, magpapasalamat tayo sa ating presidente, Samuel Canoy, no, na taga-Iligan, na talagang nakapag-isip siya kung kaya ni Jack Ma, kaya ni Forrest Lee, kaya ni Jeff Bezos, bakit hindi kaya ng isang Pilipino? 'Di ba? Oh, mas pogi pa nga ang ating presidente compare kay Jack Ma. Pag ito nag-apply ng KFC, siguradong tatanggapin. Bakit naniniwala siya? No? Bakit naniniwala siya na ang law of leverage kaya magpayaman? Kasi siya mismo naranasan niya. Naranasan po niya, sa pagkakaalam ko, 'di ba? Naranasan po niya na maging top 1 sa iba-ibang company. Naranasan po niyang kumita ng 1 milyon, 2 milyon sa isang linggo. At naranasan po niya na gumawa ng 100 millionaires sa ilalim niya. Kaya talagang believe siya na itong dalawang business model na ito ay makakatulong talaga sa kapwa Pilipino natin. So nabuo ang One Journey sa magitan ng mission and vision with all the legalities na meron po dahil naniniwala siya na kapag tayo ay long-term goal, kailangan legal ho tayo lahat from business permit, SIC registration, BIR, FDA, 'di ba? Kompleto po tayo, wala tayong dapat ikatakot, 'di ba? So, guys, kung magbi-build lang din naman tayo ng network, alam naman natin na ang konti ay dumadami. 'Di ba? Ang isang buto ay kayang mamunga ng napakaraming buto. Ang isang buto, isang mangga, kayang mamunga ng napakaraming mangga kapag na-cultivate at naitanim ng maayos. So kapag aabot tayo ng 100,000, 200,000, 1 milyon yung network natin, 'di ba? Lugi naman tayo. Kung ang produkto natin isa, dalawa lang. Halimbawa, produkto natin barley lang. 200,000, 1 milyon ang downline mo. Pagising pa lang nun, magtututbrush, walang toothpaste, wala kang income. Maliligo, wala kang shampoo, product, wala kang income. Maglo-lotion, 'di ba? Wala kang lotion product, wala kang income. 'Di ba? Mag-lipstick, wala kang lipstick na product, wala kang income. Mag-skincare, dito sa atin, sa One Journey, we have all, kumbaga, meron tayo lahat
meron tayo lahat ng pangunahing ginagamit ng mga tao na nasa loob ng bahay tulad ng supplement. Meron tayo Japan supplement, meron tayong from Europe supplement, meron tayong skincare, meron tayong cosmetics, beverages, home care. So ito, makikita ho natin dito na ang mga Pilipino napakahilig uminom ng mga kape. Mahilig uminom ng barley na pinagkakaguluhan ngayon, 'di ba? Meron tayong mangustin, meron tayong slimming, green tea, meron tayong barley, collagen, meron tayong guya, mango, meron pang detox. Halimbawa, hirap kang magbawas, ito yung bilhin mo. Kasi kapag kumakain ka araw-araw, isang beses ka lang magbawas sa isang linggo, colon cancer naman ang sakit mo. Ngayon, kung diabetic ka naman, meron naman tayong kape na may insulin plant, 'di ba? Para sa mga hindi na nagpapapanatang makabayan si Manoy, meron tayong tungkat ali. 'Di ba? Marami tayong mga products na pwedeng gamitin, pwedeng ibenta. So, guys, pagdating naman sa home care, meron tayong toothpaste, 'di ba? Meron tayong shampoo, meron tayong lotion, meron tayong feminine wash, meron tayong sabon. So ibig sabihin, pag nagbe-build tayo ng network, napakasaya dito mag-build ng network sa One Journey. Kasi pagising pa lang ng mga downline natin, pag nag-toothbrush, nagbilihan niya ng toothpaste sa platform natin, no? Sa One Mall natin, ikaw yung upline nun. Pagising na pagising pa lang, kumikita ka na. Pag toothbrush pa lang, bawat toothbrush nila, alam mong kumikita ka. Kasi mayroon tayong mga produkto, kumpleto tayo ng produkto eh. 'Di ba? 'Yun yung kagandahan natin dito. So, meron tayong skincare, 'di ba? Meron tayong skincare, meron tayong mga perfume, napakarami nating klase ng perfume. Sobrang dami kapag titingnan mo ngayon sa ano natin sa One Mall. So, yung mga kababaihan natin na mahilig magpaganda, kompleto tayo ng mga skincare dito sa One Mall. So, bakit ka pa bibili sa Shopee? Bibili ka pa sa TikTok, 'di ba? Kung meron na tayong kompleto sa One Mall. Wag ka na bumili doon. Dito ka na bumili kasi may bumabalik pa sa iyo, may discount ka pa at ang maganda, magsunuran yung mga downline mo magbilihan. So, meron tayong tinatawag na passive income. So, meron din tayong mga health products. Siyempre, maraming mga company nga lumalaki, health products lang meron sila, hindi naman sila kasing dami ng products natin. 'Di ba? So guys, meron din tayong parating na mga Sambuanga barter trade products. So, ayan, care of by Ma'am Sara. Ayan, malapit na ito. Sana po ay maka-upload na po tayo kasi ako unang bibili ng mga Sambuanga barter trade products. Ayan. So, meron tayong produkto pag-uusapan, yung tinatawag pong super antioxidant in the world. Ayan, kasi useless po yung ating pag-uusap na pagyaman o pag-income natin dito kung tayo ay maraming mga sakit, no? Ayan, paki-mute lang po nung Ayan, paki-mute lang po. Ayan. Ingay. Paki-mute lang po. Ayan, si Serene pa lang maingay. Ayan. Na-mute na kita, Serene. So, may products tayo, clinically tested and FDA approved. So, ano to? Itong MD Plus Goodimax. Bakit nga ba super antioxidants in the world? Ayan. Kasi, alam nyo, simple lang naman ang explanation bakit maraming tao nagkakasakit at umaabot sa cancer. Kasi ang katawan ho natin ay punong-puno ng free radicals ang ating katawan dahil po nai-expose po tayo sa iba't ibang factors ng tawag nito, oxidation process. Halimbawa, paninigarilyo, 'di ba, mga fried foods, mga pesticide, napakarami, stress. Kaya marami pong nagkakaroon talaga ng cancer. Ngayon, ang solusyon ng mga scientists, kailangan tayo kumain
ng mga prutas at gulay na mayaman sa antioxidants dahil po antioxidants lang po ang tanging nag-neutralize ng mga cancer cell. Kasi yung mga cancer cell na yan, yung tinatawag na free radicals, yan po ay nag-mutate. Dumadami po sila in just nanoseconds lang. Nagiging abnormal po yung ating cell dahil nababawasan po ng isang electron yung ating atoms. Kapag nabawasan po yun ng isang electron, ang tawag po dyan ay free radicals. Kapag naging free radicals, ay papunta na po yan siya sa cancer na sakit. Wala pong pinipili ang cancer, ikaw man ay mayaman o mahirap. So ang tanging paraan to neutralize the free radicals, the cancer cell, ay kumain tayo ng mga pagkain, mga supplement na mayaman sa antioxidant. Kaya sobrang sikat ang barley po kasi napag-aralan na ang barley ay 25,500 yung kanyang ORAC value. So, per 100 grams. So, ano ba itong ORAC value? Ito po yung timbangan kung gaano po kadami ang antioxidant content ng isang prutas at gulay. So, nalaman po kung ikinumpir po dito sa iba-ibang mga prutas, carrots, corn, grapes, ganyan, ang barley po ang pinakamataas. Kaya napakaraming artista po ang umiinom ng barley ngayon dahil ayaw po nilang magkaroon ng cancer. Pati yung mga iba na stress, maraming nararamdaman, umiinom na rin po ng barley dahil kumbaga umaasa sila na ma-reverse pa yung dumadaming free radical sa katawan. So, tuwang-tuwa ang mga tao dahil talagang nakakatulong yung barley kasi napakataas nga talaga. Pero good news kasi kung ang solusyon para ma-neutralize ang cancer cell, kung ang solusyon ay napakataas na ORAC value, napaka-jackpot natin sa One Journey. Dahil nandito ang produktong napakataas ng antioxidant content, napakataas ng ORAC value. Super antioxidant siya in the world, yung Goodimax. Ang kanyang ORAC value ay 2.8 million. Ibig sabihin kung umiinom ka nito araw-araw, isang capsule, dalawang capsule araw-araw, kahit hindi mo nakikita na neutralize, yung hindi mo pa nalalaman na papunta na cancer, maaagapan yung cancer na parating sa katawan natin bago pa man natin malaman. Kasi minsan nalalaman natin stage 1, na 2, and 3. So kung hindi mo pa nalalaman at alam mo naman expose ka, expose ka sa mga lifestyle na talagang nagkukos ng cancer, 'di ba? Lalo kapag may kasama ka pa na naninigrilyo sa bahay, isa rin 'yan sa factor, no? Uminom ka na ng Goodimax araw-araw. Bakit? Iyan po ang kailangan natin. Napakataas ng ORAC value, iyan po ang mag-neutralize ng ating free radicals. So, yung mga ingredients niya, bergamot, L-carnitine, acai berry, pomegranate, coenzyme, Q10, astaxanthin, yan po ang ingredients ng MD Goodimax na nagpapalakas sa mitochondria ng isang tao, no? At ang maganda diyan, maiiwasan ang mga sakit kapag tayo nag-MD Goodimax. Pagpalagay na lang natin, kahit dalawa nga lang sakit maiiwasan natin o dalawang sakit ang matutulungan ng MD Goodimax. Talagang napakapalad na natin dahil diabetes pa lang 6-in-1 yan siya na sakit. So guys, meron tayo ditong napakalinaw na explanation. Wag lang ngayon kasi mahahaba po yung oras natin, pero napakaganda po ng produktong ito. Kasi ginagawa niyang healthy ang mitochondria po natin. So napakaraming mga sakit ang kaya po niyang iwasan at kaya po niyang i-reverse. Isa po dyan, itong diabetes. Isipin mo, 1 month lang uminom. Ang sugar po niya, 412. After 1 month, 154 na lang. Isipin mo, napaka-amazing po niyan. Ngayon, kapag ang sugar mo 412 lagi, tapos mataas pa ang BP mo, o di kawawa kidney mo, dialysis naman ang
aabutin mo niyan pag laging mataas ang sugar mo, tapos mataas pa BP mo. 'Di ba? Kapag hindi naaalagaan ang sugar natin, pati yung blood pressure natin, nako, dialysis, pagkasira ng kidney, 'yun ang pinakamahirap dahil 3 times a week po talagang kailangan magpa-dialysis. So yung ingredients na yun na anim, kapag bibilhin natin sa labas, isa-isa, umaabot po yan ng 181. Pero sa atin po, napaka-jackpot po natin dahil halagang 48 pesos lang po siya. Nandun na yung anim na ingredients. Sabi ng iba, mahal, napakamura po nito. Napakamura po nito. Bakit? Kapag nasa ospital na tayo, wala naman tayong reklamo kapag binibigyan tayo ng bill na 100,000, 200,000. Pero isipin mo, huli na ang lahat. Di ba? Ano mas maganda nating gawin? Uminom ng 48 pesos araw-araw o magbayad ng milyon na bill kapag nasa ospital na tayo? So, ang maganda pa dyan, kasi FDA approved po tayo. Kahit na ipadala mo sa ibang bansa ang products na to, hindi ka mapapahiya. No? May CPR po tayo. At ang formulator po ng produkto natin, hindi po basta-basta po. Hindi po siya ordinaryong, hindi lang po siya physician, isa po siyang biochemist from San Francisco, California, USA. Ang maganda po dyan ay graduate po siya sa St. Luke's Medical Center College of Medicine. Ayan. At masteral po siya sa Harvard University, Stanford University, George Washington University, then St. Luke's Medical Center. Yan po ang kanyang background, yung ating formulator. Napakagaling na formulator. Kumbaga, sabi nga niya, hindi ko yan basta-basta pinaghalo-halo lang para magkaroon lang tayo ng MD Goodimax. By research po yan. Yan po ay lahat ng anim na yan ay kailangan ng mitochondria natin para mag-produce ng napakaraming energy na kailangan po ng organs po natin. Ang mitochondria, ang siya pong responsible, kaya po tayo nakakahinga, kaya po tayo nakakalakad, nakakapagsalita, tayo, di ba? Dahil sa mitochondria. Kapag ni-research nyo po ang mitochondria, pag hindi mo inaalagaan yan, darating yung time magigiba po yung mitochondria natin, hihina yung mitochondria natin, kaya tayo, hindi na rin tayo makakatayo. Baka hindi na rin tayo makakahinga. Kaya alagaan ho natin yung mitochondria natin. Pagdating naman sa mga acidic foods, tulad ng soft drinks, alcohol, processed food, fried foods, junk foods, lahat po yan, napaka-acidic. Kaya napakaraming simpleng mga sakit, acid reflux, di ba? Hindi ka nga makahinga, hindi simple yan. Ulcer, di ba? High blood, weak immune system, osteoporosis, obesity. Hindi naman ito cancer. Pero dahil lang po sa tinatawag na acidic food, tayo nagkakaroon ng marami pang sakit. At ang malupit po niyan, kung dadagdagan pa ng cancer. Kaya mayroon tayong produktong tinatawag na acid neutralizer. In just 10 minutes, kaya po niyang in-neutralize. Hindi nga 10 minutes kahit 10 seconds, kaya po niyang in-neutralize ang acidity ng soft drinks. Yan po yung kagandahan dyan. Tingnan nyo naman po, kapag ang iniinom ho natin, ang pH level niya ay 1, 2, and 3, napaka-acidic po niyan. Pero pagdating po sa pH 7, neutral po yan. Pag umabot po ng 9.5, alkaline po yan. Pero pag umabot po yan ng 11, 12, 13, na hindi na rin po yan sa safe kasi masisira yung digestive system natin. So, titingnan ho natin dito. Mahilig ka ba sa soft drinks? Panoorin mo to. Tingnan natin ang pH level ng soft drinks gamit ang pH tester. Kita mo? Acidic. Ngayon, lagyan natin ng isang capsule ng Sage Care Acid Neutralizer. Hintayin natin sandali. At tingnan ulit ang pH level. Boom! Nag-neutralize ng acidity. Kung mahilig ka sa mga food and beverages na acidic, bagay na bagay sa ito. Sa halagang 1,500, may 3 bottles ka na ng Sage Care. May dropshipping business portal ka pa. Sa bawat order gamit ang link mo, may So, makikita natin doon sa demo na mismo yung soft drinks kaya niyang in-neutralize in just 10 seconds lang. So kapag umiinom tayo ng soft drinks, kumakain tayo ng mga acidic foods,
para hindi ho tayo magkaroon ng maraming mga sakit, kailangan ho natin i-neutralize. Kaya napakaganda po nung Sage Care po natin, kasabay nung ating Goodimax, pag-neutralize ng mga free radicals natin para hindi ho tayo magkaroon ng cancer. So pag-uusapan naman ho natin yung negosyo, yung ating business model na pinag-uusapan kanina na e-commerce dropshipping, na kung yun ang dahilan kung bakit lumaki ang Shopee, Lazada, tawag nito, Amazon, yan po ang dahilan kung bakit sila lumalaki. So guys, ang ating negosyo, ganun din sa kanilang business model. Kaso nga lang ay sinamahan natin ng leverage marketing. So ang sistema, you post, we pack, we deliver, we collect, and you earn. So ganun lang kasimple kahit nasa bahay ka lang. So yung pag-uusapan natin ngayon, yung kitaan na. So bakit nga ba natin gusto talagang kumita? Bakit tayo nagtsatsaga ho ngayong gabi na to? Dahil mayroon tayong pangarap na gustong abutin. Pero before pa naman tayo makakakilala ng network marketing, syempre bata pa tayo nangarap. 'Di ba? Bata pa tayo nangarap kaya tayo nag-aaral ng mabuti. Kaso nga lang pagkatapos natin mag-aral, nakahanap tayo ng magandang trabaho, akala natin yun na yung pinakasolusyon ng ating mga pangarap. Pero nagkamali pala tayo. Bakit? Ito yung mga pangarap natin. House and lot, travel, kotse, savings. Lahat yan meron po yung mga halaga. 5 million, 2 million, 2 million, 5 million. 14 million yan. Ngayon, ang solusyon natin magiging empleyado. Ang sahod 17,000. Ang renta 5,000, 1,700 withholding tax. Pagkain 4,500, 150 araw-araw. Kung ikaw lang mag-isa, paano kung may pamilya ka? Kulang pa. Transpo, bills, grocery, 2,000 pesos lang, grocery. 15,000 na po yan. May natirang 1,300, wala ka pang data niyan. Oh, kita mo yung dreams natin, 14 million. Yung savings 1,300. Kaya talagang kailangan nating aralin. Kasi baka magulat na lang tayo, matanda na tayo, wala tayong naabot sa buhay. Bakit? Kapag ang 17,000 yung sahod lang ang asahan natin, ang katotohanan, bago natin maabot yan, it takes 897 years. So, wag tayong ma-excite, no? Wag tayong ma-excite na sumasahod tayo ng 15,000 a month, gumagastos naman tayo, butas din. So walang mapupuntahan, yung pangarap natin, magiging bangungot po siya. So kailangan nating aralin. Kasi pag hindi natin inaral, ganito pong mangyayari. Yung pangarap natin, ganito pong mangyayari sa reality. Magtitiis na lang tayo. Kung nandito ka sa Maynila, maganda pa nga dyan sa Mindanao kasi naglalakihan dyan yung lupa kahit na maliit lang yung bahay, malawak naman. Pero dito sa Maynila, talagang ito yung katotohanan po dito. 'Di ba? Yung house and lot na pangarap natin, magiging squatter. 'Di ba? Yung kotse natin, yan, diyan nagtitiis sa MRT. 'Di ba? Wala kang magawa kahit napakabango mo pa. Katabi mo naman, amoy kilikili, wala, useless din yung pabango mo napakamahal. Kahit napakaganda mo pa, wala hong pagandahan diyan, kaya pipila ka talaga. Sabi nga nila, ayoko ng networking kasi gusto ko simpleng buhay. Ngayon, ganito ba yung simpleng buhay na gusto natin? Hindi parang hindi ata ito simpleng buhay. Miserableng buhay ito. Isipin mo, nakatayo ka ng napakahaba niyan. Nakikita ko yan dito sa Manila. Sobrang haba ng pila, no? Initiis natin kasi wala talaga tayong magawa, 'di ba? So yung pangarap nating travel, stay home na lang siya kasi wala talaga tayo panggastos sa travel. So, yung savings natin, halos wala nang natitira, baya-barya na lang. So, how can we achieve our dreams if we are just an ordinary employee who earns 17,000 per month? So, meron tayong solusyon. Kaya yung pinag-uusapan natin dito, solusyon. Paulit-ulit natin sinasabi ito dahil sabi nga repetition is the mother of all learning. So guys, magiging speaker din kayo kung ano yung napapanood nyo dito, ano yung natutunan nyo dito guys, ulit-ulitin nyo lang. Pag hindi
na po kayo nakakapakinig ng ganitong Zoom dahil na busy kayo sa trabaho, ganito, ganyan, marunong na po kayo magpaliwanag. So, ito po yung solusyon. So, paano ba tayo dito sasali? Paano ba tayo sasali dito sa solusyon? Solusyon na tinatawag. So, dito sa One Mall, meron tayong solusyon na pag-uusapan. Kailangan magiging endorser lang tayo ng One Mall sa halagang 1,500. Meron tayong discount, meron tayong welcome products na worth 1,500, meron tayong system ng e-commerce, meron tayong leverage system training and leadership. So actually, napapakinabangan na nga natin ngayon eh. Di ba? So guys, makikita natin, kung tayo may mga pangarap, pakinggan natin yung sistema, programa ni One Mall na binuo ng ating mahal na presidente na si Samuel Canoy. So, hindi galing sa China, hindi galing sa ibang bansa, kundi galing sa Pilipinas. Sa halagang 1,500 meron tayo. So, yan ay kumakalat, unti-unti na pong dumadami tayo dito at umiikot po ang ating kumpanya para ipakilala ang ating One Mall dropshipping system, no? Kaya whether you like it or not, dadami talaga. Dadami talaga kasi 1,500 lang naman. Oh, Jollibee nga na napakalaki puhunan, dumadami. Yung 7-Eleven, 8 million ang puhunan, dumadami. How much more ang 1,500? Kaya wag tayong kampante na parelax-relax lang tayo. Tapos hindi natin inaalok yung kapitbahay natin, hindi natin inaalok yung mga kamag-anak natin. Magugulat ka na lang, na-register na, na-encode na ng iba na mas mabilis po sa atin. So guys, wag natin isipin na small business yung 1,500. Wag natin isipin na small business ang 1,500. Bakit po? Yan po ang magiging ticket. No? Magiging ticket natin yan papunta sa ating mga pangarap. Tulad ng house and lot, kotse, savings, travel, ticket lang natin. Ito isipin mo naman. Yung yung kasambahay nga, nagbebenta pa ng kalabaw para lang pambayad ng placement fee. Dahil alam niya na ang kanyang pangarap, pag sumakay siya ng eroplano at pupunta siya ng ibang bansa, alam niya na matutupad ang pangarap niya. Pero, ibahin natin yung usapan. Marahil marami magsasabi, hindi ko na pinapangarap yung bahay na yan, hindi ko na pinapangarap. Hindi ko na pinapangarap yung kotse na yan. Oh, kaya okay na ako. Pero guys, tanggalin mo na lang itong mga pangarap mo na to. Bakit kailangan natin gawin itong negosyo na to? Kasi meron pong parating na katotohanan na hindi natin maiwasan. Pwede tayong maaksidente, pwede tayong magkasakit, pwedeng tayo mismo ang tanong, meron na ba tayong pera sa bangko na pambayad sa ospital? No? Meron na ba tayo? Halimbawa, mahal natin sa buhay, nanay, tatay natin. O hindi tayo na-excite sa tinuturo sa atin na maabot natin yung mga pangarap natin. Kalimutan natin yung bahay, kalimutan natin yung kotse. Paano kapag nagkasakit tayo? Paano pag na-aksidente tayo? Kailangan ng malaking pera pambayad. Ang tanong, ready na ba tayo? 'Di ba? Ang tanong, kapag ang hospital bill natin 500,000 to 1 million, handa na ba tayo rito? Hindi tayo, kamag-anak natin o di kaya mahal natin sa buhay, anak natin o nanay natin. Hindi ba natin paghahandaan yung i-offer natin dito sa One Journey? So kung hindi ka pa handa, wag natin tulugan. Bakit? May isa pang paghahandaan natin. Hindi lang hospital. Hindi lang pagkakasakit, yung kamatayan. Yung kamatayan po ang dapat nating paghandaan dito. Bakit? Marami pong namamatay kahit kabaong, wala pong panggastos. Marami pong namamatay hindi na ilalabas sa punerarya kung walang pambayad. Kaya pag hindi pa tayo handa rito, pagiging mahiyain natin, hindi natin magagamit yan pambayad sa hospital. Pagiging mahiyain natin, hindi natin kayang pambayad dyan sa punerarya. Guys, baka matulad po tayo sa mga taong ito. Diyan po humila, halos magmamakaawa sa gobyerno dahil yung mahal nila sa buhay hindi mailabas sa punerarya dahil wala nga silang kapera-pera. Hindi mailabas sa ospital dahil wala silang pera. Dito mo,
Madaling araw pa lang, pumipila na. Halos walang tulog. Walang tulog. Kahit yung mga may edad, tinitiis po nila para lang pumili at humingi. Kaya pag-uusapan natin yung bahay, kotse, kalimutan mo na yun. Ito na lang iisipin natin. Panahon ng maospital, panahon po tayo maaksidente, magkasakit, mamatay, handa na ba tayong lahat sa lahat ng gastusin? Kung hindi pa, good news po. Bakit? Meron pong offer si One Mall na yung kikitain mo dito, wag mo nang isipin pambili ng bahay. Wag mo nang, kung may bahay ka na, may bahay na ako. 'Di ba? Kotse, hindi ko naman pinapangarap 'yan. Kaya hindi bagay sa akin yung networking na 'yan. Bagay pa rin sa ito. Bakit? Pag ginagawa mo to sa halagang 1,500 pesos, gagawin mo to paghahanda sa hospital bill, paghahanda sa kabaong, sa punerarya, 'di ba? Paghahanda. Bakit? Para hindi na ho tayo magmakaawa kung kahit sinong mga tao na lalapitan ho natin. So, ganito lang gagawin natin, guys. Ikaw nagtatrabaho. Oh, bakit ka maghahanap ng mga tao? Ba't ka magbi-build ng network? Kasi dito, yung mga tao is your network. Isipin mo lagi, mai-excite ka na mag-invite ng mga tao, mag-build ng network. Bakit? Pag naka-invite ka ng 10, bibigyan ka ng company kasi ikaw yung pinaka-endorser niyan. Ang tawag nga sa iyo endorser. Magpaparami tayo dito ng endorser sa One Mall para dumami ang tao sa One Mall, dumami ang gagamit ng mga produkto. So, ang kagandahan dyan kasi, sabi ng company, may 300 dyan plus 200 na panggasolina o panggalaw-galaw, kaya 500 bawat isa. So, kung meron ka ng sahod, wag mo na itong gastusin. Pag kumita ka ng 5,000 pesos, wag mong withdrawin. Ipunin mo lang. Anytime na may emergency, meron kang huhugutin. Meron kang pagkukunan. No? Kung sapat na yung sahod mo, gawin mo pa rin ito. Kung hindi ka pa handa doon sa pinakita ko kanina na hospital bill, sa iyo man or sa pamilya mo. Ngayon, kapag yung 10 na yan, nag-invite ng kapwa endorser din, nag-invite ng tagsa-10, kasi gusto rin nilang paghandaan, hindi yung malaking bahay, hindi yung kotse, kundi yung katulad din sa iyo na pinaghahandaan, hospital bill at saka kabaong, punerarya. Di natin alam. 'Di ba? Kasi pag insurance naman, buwan-buwan ka naman magbabayad. Hindi mo kaya. Wala na nga natira sa sahod eh. 'Di ba? Ito na. Ito na yung aasahan mo kasi kung PhilHealth ang liit lang din. 'Di ba? SS ang liit lang din. So, dito gagawin mo 'to. Kung meron kang 100 sa second month, meron kang 100 pesos, meron kang 10,000. So may ipon ka na. May ipon ka na. Makikita mo, may excite ka na. Wow, meron akong 15,000. Anytime na may mga emergency, meron akong mahuhugot. Ngayon, dahil may leverage ito. Yung sinasabi ni Elon Musk, leverage, accelerate progress. Gagawin mo ito. Hindi pambili ng bahay, hindi pambili ng kotse. Gagawin mo ito. Savings mo ito panahon ng emergency. Dahil napakahirap pumila, magmakaawa sa mga kaibigan, magmakaawa sa mga government agency. Halos wala kang tulog, halos hihiga ka na dun sa gate, 'di ba? Tingnan mo, yung 100 na yan, nag-leverage ng tagsa-10, nag-build din sila ng network na sinasabi ni Robert Kiyosaki. Hindi mo na yan kilala. May 50 pesos ka.
may 50,000 pesos ka, huwag mong gastusin yan kasi meron ka namang sahod eh. Ipunin mo yan pang emergency mo. Isipin mo sa 1.5 mo, nag-i-enjoy ka lang, nag-i-invite-invite. Lumalaki yung 1.5 mo. Hindi katulad sa insurance na buwan-buwan, ikaw mismo magbabayad sa sarili mong pera. Dito, yung pang-emergency mo, lumalaki ng lumalaki dahil lang sa 1.5. Makikita mo yung pagkakaiba? Gamitin mo yung leverage system. And the fourth month, yung 1,000, nag-leverage ng tagsa-10, naging 10,000. May 50 pesos ka na override. Meron kang leverage income. Magkano yan? 500,000. Wow! Sobrang gaan na ng hininga mo. Bakit? Anytime na may mangyari sa akin, wag naman. Anytime na may mangyari sa pamilya ko, wag naman. Pero yung katotohanan, dumadating yon. Ang bill mo, 200,000, 300, meron ka nito. Di ba? Magaan ang pakiramdam kasi meron kang savings. Kung walang-wala ka, grabe. Tingnan nyo. Puntahan mo doon sa DSWD kung gaano karami ang nagmamakaawa, humingi lang ng tulong. Walang kapera-pera. O meron pala tayong paraan. Solusyon sa one mall. O ito guys, on the 5th month, on the 5th level, yung 10,000 nag-leverage, kumuha rin ng tagsa-10 kasi gusto rin nilang magkaroon ng savings. Panahon ng emergency, mayroon din silang 5,000. Kaya yung bawat isa ng 10,000 nag-invite ng tagsa-10, nag-leverage din, nag-build din ng network. Meron ka dito. Kung ikaw ito, meron ka pa rin 50 pesos. Oh, guys, 100,000 may 50 pesos ka, meron kang 5 million. Total in 5 months. In 5th level pa lang yan, hanggang 20th level ang kitaan natin. Huwag na natin ituloy, baka hindi na kayo makatulog. Guys, sa 5th month, 5th level pa lang yan, na kumukuha ng tagsa-10, excited, kumuha ng 10 maging endorser din. Meron kang 5.5 million na savings galing kay One Mall. Ang tanong, magaan ba sa pakiramdam na pag may mangyari sa atin, aksidente man yan, magkasakit man tayo, maaksidente man tayo, ma-hospital man tayo, may pambayad na tayo? Dahil lang sa 1.5. Ang tanong, kailan mo ma-realize to kung nakahiga ka na sa ospital? Kailan mo to gustong hatawin? Pag 50-50 na ang buhay mo, sasabihin mo, mga anak, pakisabi nga kay Sir Reynaldo, hataw na ako sa One Journey para meron na tayong may pang-emergency. Isipin mo, hihintayin mo pa yung ganong panahon na halos hindi ka na makapagsalita bago mo ma-realize na ang 1.5 pala ay malaking tulong to, panahon ng emergency na hindi na ikaw nagbabayad katulad ng insurance, na ang insurance pang-emergency din pero ikaw nagbabayad buwan-buwan galing sa bulsa mo. Kaso nga lang wala na natira sa sahod mo kaya hindi ka nakakakuha ng insurance. Ito yung pinakamaganda na ituro sa ating kapwa Pilipino. Sa halagang 1,500, mag-enjoy ka lang mag-endorse. Darating yung time na magagamit ho natin ito. So guys, kahit sabihin nating may sahod pa tayo, maliit pa rin ang 20,000 per month kung i-compare sa law of leverage. Bakit? Ikaw lang nagtatrabaho dyan. Sa 20,000, wala kang leverage. Ikaw lang mag-isa. Tatalunin ka nung naniniwala ng leverage. Isipin mo, in 5 months, ang total income mo 100,000 lang. Samantalang dito, ang total income mo sa law of leverage, sa pagpaparami, sa pagbibuild ng network, na hindi ikaw nagtatrabaho lahat, 5.5 million. Guys, solusyon ba ito sa parating na hindi natin inaasahan?
Solusyon po ito. Solusyon talaga ito. Kaya guys, makikita ho natin dito na yung ating negosyo ay napapanahon. Napapanahon po yung ating negosyo, guys. So, good evening sa ating lahat. Sana po marami po tayong natutunan sa gabing ito dahil po ang katotohanan ay hindi po yan pwedeng iwasan. Good evening po sa ating lahat. Si Rene, nakamute ka. Nakamute ka. Okay guys. Okay, good evening po guys. Again, sa lahat po dyan, alam ko mo napaka-excited na po ninyo. Sobrang excited po lahat. Pwede na tayo mag-open ng camera at saka pwede na po kayong magtanong. Ayan, sige po. Pwede na tayo mag-open cam yung mga gising pa dyan. Gusto kong malaman yung mga gising. Lahat ng mga gising makapag-open cam na po. Ayan, yung mga gising pa dyan. Gising pa po si Ma'am Sarah. Ayan, good evening po dyan, Ma'am Elizabeth. Sige po guys, so alam po namin napakaraming excited talaga. Lalo na po ngayon, gising pa po si Ma'am Josie. Ayan, yung iba dyan, gising pa din po yan. Kaya na po, yung iba guys, baka may ginagawa lang po. Okay po, yes, pwede na po tayong magtanong. Ma'am Rodeline ay gising pa din. Ayan. Oo. Gising na gising, di ba? Grabe, nakaka-excite talaga masyado, no? So, guys, pwede na po kayong, pwede na po magtanong po kayo yung mga bago dito ngayon. May mga bago po dito, Ma'am Xiaomi Carrie. Xiaomi Carrie? Yes po, magandang gabi po dyan. Sige po, sino bang bago dito ngayon? Yung bago ay pwede po natin yung mga bago guys makausap. Okay, Honor DNY NX9. Yes po, pwede po nating ma-rename, no? Ma-recognize natin kung ano po yung mga pangalan po ninyo. Ayan, sige po. Just good evening din po dyan. And who else po? Ma'am Lynn, kumusta dyan sa kumusta dyan po sa Cagayan de Oro? Yes po, kumusta dyan kanina? Yes, sir. May inaanuhan tayong group, sir. Uy, may grupo po So, kayo. hopefully bukas may mag-one mall endorser na naman. Wow, galing. Talagang Ma'am Lino, talagang sinipagan nyo na po talaga ngayon. Di ba? Yes. Yung gusto nyo po talagang makapag-start na po dyan sa mga pinaplano nyo po ng mga strategies. Okay? Sige po, Ma'am Lynn. Paano nyo po na-open sa kanila? Paano nyo po, Ma'am, paano nyo po kinausap yung grupo? Sir, ganito lang. Unang-una, sinabihan ko sila na cellphone users tayo lahat. Apo. So, dapat, itong cellphone na to, mapakinabangan natin. Kasi everyday tayong naglo-load, everyday tayong nag-pa-load ng data. So, may internet sa bahay, paglabas, may data. So, expenses natin malaki. So, para mapakinabangan natin ito, gawin natin itong my source of income. So, sabi nila, ganun po ba? Pwede pala yun? Yes, pwede. O, ganito, ganyan. So, presentahan ko sa kanila, sinabi ko sa kanila kung ano ang mga benefits. So, ganun lang. Wow, di ba? Dinadaan na po sa tanong, di ba? Talagang, oo. Lahat po ba may data? May data na po kayo? Ilang taon na po nakakaroon kayo ng data? Oo, di ba? So, di ba may mga cellphone na po lahat? Grabe. At saka Ma'am Lino, maganda po yung may kinausap din po ko kanina.
sabi ko kanina, naka-avail na po ba kayo ng One Mall? Kasi nagbibigay po si One Mall ng libre po talagang privilege. Talaga po, oo, libre. Wala kayong babayaran kahit piso. Oo, libre po kasi si One Mall. So, lahat po ng mga wholesalers na po dito, mga wholesalers po ay mayroon po kayong diyan, 'di ba? Napansin niyo po, mayroon po kayong landing page, 'di ba? May landing page po kayo. Pero kahit doon po kayo sa login, 'di ba? Kung sa login, mayroon doon katabi po yung register. Yan, pwede din po na mag-ano po sila, pwede po sila mag-sign up. No, 'di ba? O kahit sa marketing page po ninyo, mayroon po dong link ng landing page na libre po 'yon. Libre po silang mag-register. Kaya guys, talagang banatan na natin to. Bakit? Kasi yung iba naman, Ma'am Lynn, magiging curious po sila kasi libre. Libre talaga. Pero kung pinapakita mo sa kanila, libre po. Pero alam niyo po, kahit libre si One Mall, ay hindi po ako talaga nag-avail sa libre. Bakit po? Kasi merong meron talagang sistema, tulad ng sinabi po ni Coach Simon, 'di ba? Na may sistema po siya na tayo ay maging parte po sa kinikita ni One Mall. Doon po sila gaganahan. Oo, pero pwedeng na lang, yun na lang libre. Say hindi, sir. Paalam mo sa amin paano yung maging part po tayo doon sa kinikita ni One Mall. Ganun talaga makiros po sila, Ma'am Lynn. Sabi lang, wag yung libre, gusto ko yung maging part ako sa kita. Ganon, di ba? So, grabe. So, yun na ang yun na po hatak ninyo na pwede na po silang mag One Mall endorser sa halagang 1,500 lang. Okay. Sige po. Good evening po kay Sir Jerry. Salamat, Ma'am Len. Thank you so much po. Sir Jerry po ng Bukidnon. Yes, sir. So, pwede na po kayong magtanong. Yan, sige po sir, yung mga may tanong po dyan para natin. Good evening po Sir Jerry. Kasi kanina po, nakausap ko po si Sir Jerry at sinabi ko po sa kanya, si One Mall kasi libre. Libre po si One Mall. Kaya na po yung iba, ayaw lang po talaga ng libre dahil gusto po nila yung programa ni One Mall na maging parte kayo sa kinikita po ni One Mall. Kaya guys, grabe itong ginawa ni One Mall. Hindi ginawa ito ng ibang platform. Yes po, good evening Sir Jerry. So ready na po ba dyan? Doc Sam, good evening po dyan. Alright, Xiaomi, Carrie, yes, Ma'am Raquel ng Bukidnon. Oy, Ma'am Raquel, ang dami pong sa Bukidnon ngayon, no? Yung mga students, yung mga young ones po, dyan, Ma'am Raquel, no? So, may po doon, mayroon pong mga talagang, napaka-excited po nila doon sa event na magkaroon na po sila ng shop online. Alright, Honor DNY, good evening po sa inyo. Jazz, Ma'am Marlene, and siguro po napakalinaw yung presentation, no? Napakalinaw pong presentation po ni Sir Coach Simon. Okay? Ma'am Elizabeth, kumusta diyan sa headquarters sa Cagayan de Oro, Ma'am Beth? So kumusta po yung mga bago natin na mga endorsers sa One Mall diyan kasi napaka-exciting guys, no? Meron po kaming nakausap doon. Di ba? Abangan niyo po guys ang kanya pong privilege po sa lahat po ng mga One Mall endorsers doon sa kanyang spa. Oo, di ba? So pag makapagpresenta po kayo ng One Mall, doon po mayroon kayong